sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Bakit hindi maayos-ayos ang problema ito? Puro po siya pangako, tapos hindi niya naman po tinutupad. Magbibigay ako sa'yo ng 200, hindi mo tinatanggap. Pera po yun ng anak ko. Kailangan din po ng anak ko dahil buntis po yung anak ko ngayon. Naghuhulog po ako sa kanya. Ang gagawin niya po, i-chismis niya ako doon sa iba kong utang. Nagpaparinig na po siya sa akin. Tuwing dadaan po ako doon, ayan. Sabi sisingil. Nasa ospital po kami, panay po ang chat niya at paniningil sa akin. Sinabi ko sa kanya, hindi lang ikaw nangangailangan, may pangailangan din ako. Mag-undergo po ako ng surgery kasi may thyroidism po ako. Pinicturan ko po ang anak ko para isend sa kanya. Pero pinagkalat niya sa buong San Isidro sa amin po, nakarma daw sa akin. Bayaran niya po. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Aminado ako no, na may kulang ako, may balance ako doon. Gagawa na lang ho ako ng agreement na magbabayad ho ako. Makuha ko lang yung card kasi hindi ko naman siya mai-enroll pag wala akong card. Kung tatanungin mo ako, wala ho talaga akong 17,000 sa ngayon. Yung talagang hirap ng buhay at yung hindi nila alam saan kukunin, tapos either nagkautangan, cause the collapse of their communication and their relationship. So, hindi mo ma-blame ang kahirapan per se, but it was such a big factor kaya lumalim yung kanilang pag-away. Ito naman pinanggagalingan na school, may contract sila di ba? In-enroll ko yung anak ko, magbabayad ako, tuturuan namin anak mo, pagpasa niyo ng grade, bibigyan ka namin ng transcript. Paano kung hindi ka nagbayad? Nagbigay nga tayo ng advice, na tulungan, but we discussed the pros and cons, which is what I'm reiterating now, na may obligation din ka kasi, kaya may rights sa school na mag-demand na bayaran mo yun. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no, mga usapin na may kinalaman sa Women's Month na advokasya naman po ni Ate Pia. At syempre, nagtatapos po ang ating programa tuwing linggo sa pagbibigay ng mga regalo, premyo sa Alan Pia Tick. Kaya samahan niyo kami muli ngayong gabi. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Sa mundo ng mga kababaihan, napakahalaga ng pagkakaibigan. Pero paano kung ang pagkakaibigan ito ay nabahiran ng kawalan tiwala at hindi pagkakaunawaan? Dahil sa utang, yan ang case-to-face natin ngayong gabi. Si Daisy ay kumari mo. Si Daisy ay dati mong BFF, nagarantor ka, umutang sa iyong anak, nagka-problema. Bakit hindi maayos-ayos ang problema ito? Puro po siya pangako, tapos hindi niya naman po tinutupad. Kung bibigyan niya po ako ng araw o petsa, pupuntahan ko po siya. May another reason na naman siya. So, hindi siya maubusan ng dahilan. Saan niya ginamit yung 5,000? Yung unang sabi niya po kasi, kukuha siya sa lending, tas ngayon tatapal niya. So, natupad naman po yun. Na balik niya naman po sa akin yung 5K, naging 6K pa nga. Parang show money lang. Pinakita niya sa akin si pera, tapos ngayon, sinabi niya sa akin na hihiramin niya ulit. Bakit ka pumayag? Oh, siguro dahil sa katangahan ko na rin po na tumingin ako dun sa tubo. Yung tiwala din po. Usually, ang tubo, di ba, ay
1,000 po talaga. Pero dahil kaibigan mo siya at Yes. kumare mo siya, ginawang 500. 500 na lang. Pero pera mo ba ito? Pera po yun ng anak Anak ko. mo. Anong mga dahilan na ibinibigay niya sa'yo? Hindi pa sila nakasweldo, kulang yung sweldo, Pero hindi kulang yung madalas ganun na budget, wala sinasabi kaming si sa'yo. ganito, wala kaming si ganyan. Pero nung unang mga buwan, 1, 2, 3, wala naging problema doon sa pagbigay niya ng interes. Minsan nalilate po siya, minsan siya pa nga po naghahatid eh. Wala po kaming pirmahan. Dahil yung tiwala nga po eh. Tsaka hindi naman po talaga ako nagpa 5-6. Kumbaga, nagpapautang ako 500, 1,000. Pero ito nga, first time ko lang po ito eh. Kasi Okay. nasilaw ka sa tubo. babalikan ko yung una kong tanong. Paano nag-umpisa ang problema? Naging hulug-hulugan na po yung 500, naging 250 na, tapos naging 100 na lang hanggang sa na-zero na. So paano nag-umpisa ang bangayan? Dumating po yung punto na talagang naiirita na po ako dahil may message ko siya, hindi niya na po ako sinasagot. Sinising niya lang yung message ko. cellphone na. Tapos pupunta ako sa kanila, wala siya lagi. Tapos pag magkakasalubong kami, iniiwasan niya na po ako. Binigyan ko po din siya ng ultimatum na by October kailangan ko na yung October of 2023. 23. Opo. Sabi niya, sige, pangako na naman. Hindi ko po dinala yun ng barangay. Oo, bakit hindi mo dinala sa Ang barangay? una ko pong inano nun yung purok leader namin. Kinausap ko na rin po. Nagpa-consult ako sa kanya. Later on po, napag-alaman ko na marami din po pala siyang talagang inuutangan. Pero hindi mo ito alam Hindi ko nung po alam. pinahiram mo siya Hindi po. gamit ang pera ng iyong anak. Hindi ko po Okay. alam. Tapos ngayon, sinettle naman kami ng purok leader namin. Sinabi, sige, Daisy, may problema si Annalisa sa'yo, ganito, ganito. Kasi nag-reason na naman siya. Nung una, nagsasabi pa siya sa akin ng pasensya. Magbibigay ako sa'yo ng 200, Pero nito po, hindi mo hindi na, inaaway tinatanggap. niya na po ako eh. Anong inaaway ka niya? Nagpaparinig na po siya sa akin. Katulad? Tuwing dadaan po ako doon, ayan. Sabi sisingil, patubo ng patubo, hindi marunong makaintindi. Dumating pa sa puntong, Tito Boy, iniinsulto niya ako. Kasi sinabi ko sa kanya, hindi lang ikaw nangangailangan, may pangailangan din ako. May sakit din po ako eh. Mag-undergo po ako ng surgery kasi may thyroidism po ako. 4 biopsy po ako, 2nd biopsy ko po. Ang laki po ng bukol ko, kuya. Oh. Tito Boy, ang laki. Okay. Anong klaseng pagtatagpo ang naganap nung huli niyong pagkikita? Talaga pong nagsagutan na kami. Sinisingil ka ba ng anak mo? Opo, kailangan din po ng anak ko dahil buntis po yung anak ko ngayon. Pero di alam ng anak mo na nagbibigay ako ng tubo sa'yo. Naririnig ni Daisy ang pag-uusap natin. Anong gusto mong sabihin sa'yo? Bayaran niya po ako. Kasi may pangangailangan din ako eh. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba? Paano kita babayaran? Lintik ka makachismis sa akin. Mamaya ay makakaharap natin si Kuya Alan at Pia. At tayo umaasa na sana'y mabigyan ng solusyon. Opo. Narinig mo ang salaysay ni Annalisa? Opo. Ano ang nais mong sabihin? Ito ba sa totoo lang po, willing naman po ako magbayad sa kanya. Pero ang hindi ko lang po matanggap po sa kanya, Tito Boy, sa tuwing pong nakikita niya ako, lagi niya po akong dinadaldalan. Pinapahiya niya ako sa mga tao. Anong sinasabi niya? Sinasabihan niya po ako ng kapal ng mukha ko, magbayad ako ng utang ko. Tito Boy, nagbabayad naman po ako ng tubo sa kanya. 500, minsan 250, 200. Opo, totoo po yung sinabi niya na nag-100 po ako. Yun po yung talagang sagad ako. Kung kani-kanino niya po ako chinichismis. Naguhulog po ako sa kanya. Ang gagawin niya po, ichichismis niya ako doon sa iba kong utang. Ngayon, darating po yung ibang pinagkakautangan ko. Sinabihan niya na ako binayaran, kayo hindi. Nagkasalubong po kami. Dinuhaan niya ako, ginanunan niya ako. Ang kapal na mukha, may pambili ng ganun, walang pambayad. Na-hospital po yung anak ko. Alam niya po na dapat opera ng appendix. Nasa ospital po kami, panay po ang chat niya at paniningil sa akin. Lagi niya sinasabi sa akin, dinadahilan ko ang anak ko. Pinicturan ko po ang anak ko para isend sa kanya. Pero pinagkalat niya sa buong San Isidro sa amin po, nakarma daw sa akin. May sakit na anak ko, gaganunin niya pa ako. Di ba po napakasakit noon? Hindi ko kagustuhan magkasakit ang anak ko. Mas gusto ko magbayad ng utang kaysa magkasakit ang anak ko.
Pero sa tuwing ako uuwi, pagbaba ng jeep, lahat ng tao sa akin, lagi sinasabing, kinarma ka na raw, sabi ni Annalisa. Dahil hindi ka nagbayad ng utang sa kanya. Ikaw daw ang mahilig magchismis. Siya po. Aanin ko po yung mga salitang ganun. Ako po ang nakautang sa kanya. Alam naman po ako pa magbalaki. Po. So paano ang buhay nyo? Araw-araw kayo magkikita. Yun na nga po, Tito Boy. Sa araw-araw din niya po pinariringgan na masasakit na salita. Ako po, syempre bilang ako, parang gusto ko na pong umutok na labanan na siya, ganun. Inaawat lang po ako ng mga anak ko. Naririnig itong pag-uusap natin ni Annalisa. Ano talaga ang gusto mong iparating sa kanya? Alam mo, Annalisa, willing naman akong bayaran ka. Kaso hindi ko kayang ibigay lahat ng gusto nyo. Yung buong 5,000, nawala na nga po ko ng paninde. Kasi nga po, doon ko kinukuha lahat ng aming pinagkakagastusan. Anong dasal mo? Sana po makaraos ako sa mga pinagkakautangan ko. At ang aking pamilya ay maging buong buo at walang mga sakit. Dahil nakakapagod na po. Mamaya, makakakwentuhan natin si Kuya Alan at Ate Pia. Narito po ang nagrereklamo, si Annalisa. At narito naman po ang inirereklamo, si Daisy. Daisy, Annalisa, Ate Pia, Kuya Alan. Kamusta kayo? Dati ba kayo magkaibigan? Opo. Ate Pia, BFF, pagkumari pa. Pero ngayon, dahil lang sa utang. Pero maliwanag naman sa'yo na balak niya magbayad, no? Hindi po totoo yun kasi puro po siya pangako. Ikaw naman, alam mong may obligasyon ka. Kung ikaw ba nakikita mong may effort siya, okay din sa'yo? O ano yung effort na hinahanap mo? Ang gusto ko sa kanya po sana kapag nagsabi siya sa akin ng date or araw na bibigyan niya po ako, huhulugan niya ako, sana po tinutupad niya. Na-compute mo na ba magkano ba ang utang niya ngayon? Kasi nga, di ba, 5,000 yon pero may interest yon. Sabi ko nga sa kanya, stop ko na yung tubo. So kahit yung kapital na lang maibalik. Okay, opo. Pero narinig ko din sa'yo, no, nung in-interview ka ni Kuya Boy, sabi mo, hindi ka naman din nagpapahiram ng gano'n. Talaga, opo. Hindi mo rin alam kung ba't nadala ka. Opo. Ay, yun na nga. So isang leksyon din yun Opo, sa'yo at yun sa na mga nga. nakikinig sa atin na may balak magpautang. Kung hindi ka din maluwag, huwag kang magpautang. Actually, wala kang pampautang eh. Kinuha mo pa sa anak mo yun eh. We all know. May debt, it has to be paid. So that's clear. So maybe, Al, you want to add something? Sinabi niya, magsabi ka lang. Ang dating sa akin, for her, mas importante pa rin yung relationship at yung salita mo. Yung nagustuhan ko, yung sinabi mong ibalik na lang yung kapital. Sa'yo, very clear naman yung na-pick up namin. Anong ibabayad mo kung wala talaga? Pero babaliktarin ko naman. May responsibilidad ka eh. So, ikaw na rin ang sumagot sa kanya. Ano bang kaya mo? Assuming may puhunang kang tama, magkano kinikita mo sa kakanin? Minsan po kumikita po ako ng 400. Okay. 500. Tubo na yon. Opo. O, magkanong puhunan ang kailangan mo para doon? 3,000 po. Ang asawa mo, anong trabaho? Wala po. Nahulog po kasi siya sa andamyo. Naano po yung ganito niya, kaya So, gamutin nagre-recover ko pa? Opo. O, sa construction yon. Opo. Nagpatingin na siya? Hindi po. Nalulungkot ako na nasa-stress kayo at ang dahilan nyo yung paggagamot kasi may pera ang gobyerno. So later we'll talk to you because I don't know if it's lack of information or walang coordinator sa inyo. So I'll talk to you about that later. Pa-check up natin yung asawa mo, kung may sakit yung anak, and analyze, of course, yung sa'yo. Well, yung legal, simple naman, di ba? Oo, napag-usapan May natin. utang ka, kung i-insist mo singilin, you can go to a small claims court at mapipilitan ka magbayad. Yes, dadaan kayo ng barangay. Yes, maaring walang mangyari sa barangay in the sense na hindi siya magbayad, but walang choice ang barangay after ilan meetings walang mangyari kung hindi magbigay sa'yo ng certificate na you can file a case. Yes. Ang problema mo, pagdating mo sa case, baka sa pamasahe mo lang papunta sa korte, Tama. mas Gagastos. malaki pa sa 5,000 ang abutin nyo. Practical yun, ha? Ate, kung pautangin natin, pautangin ka namin ng 3,000, usually bigay yon. But since may problema ka sa utang, maraming utang, testing muna. Kasi kung totoong kikita ka ng average of 400, bawasan pa natin 300.
Sa 300 a day, 9,000 yun, ha? O, magkano yung kailangan mo sa kuryente at tubig? Mga kalahati nun? Mga 5,000 naman? Opo. Kung yung lahat ng kinautangan mo, nanonood ng show at kausapin mo, bigyan nyo ako ng palugid. May 3,000 ako dito. Bala ko kumita ng 9 to 12,000. Yung 5,000 sa'yo, yung 5,000 sabi mo sa creditors mo, babayaran ko kayo. Sana kasama sa lesson na to, bumalik din yung friendship nyo. Sa mga nanonood, basahin nyo to. Nasa chapter 3 ng Book of James, ang sinasabi dito, lahat ng klaseng hayop ay kayang i-tame ng tao. Pero ang hindi kaya i-tame ng tao ay ang kanyang dila. Totoo yun. So ang point ko, utang ang problema. Alam mo kung nanatili na lang kayo sa utang, hindi na kayo nagdagdag pa ng best friends forever pa kayo pero may utangan lang. Kasi sabi mo, dinadagdagan ako araw-araw eh. Eh, ikaw hindi nagbabayad eh. Ang punto, kung hindi ka naman nangutang eh, hindi ka naman sasabihan eh. Alam kong ayaw mo na nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon. Walang taong gusto niya yung tawag dyan vicious cycle di ba? Na utang ka isa lang pang tawid, kaya lang, ikaw na nagsabi, tapal Sinisingil ka na, kailangan mo ng panapal dito. Pero dadating ang panahon na tingin ko nandun ka na, nagka-problema kang dagdag, sobra na yung panapal, wala ka ng pantapal, ikaw na ang tinatapalan ng dakdak. So we're giving you a chance na yung vicious cycle maging virtuous cycle. At pag tama yung kita mo doon, I hope magkatindahan ka pa. Kung may maisip ka aside from kakanin, why not? Para ka namin binigyan ng salbabida, lifeline. Kasi para ka nang nalulunod doon sa mga patong-patong mo na utang, no? Pero can I add one question? Dahil ikaw naman nang nangutang, did you ever apologize? Hindi na ako naniwala. Nagpakasira po siya dun sa ganung halaga lang. Hindi ko po masasabi na mababayaran ko kaagad siya. Pero gusto ko po ibalik yung pagkaibigan namin. Dahil ikaw naman nang nangutang, did you ever apologize to? Opo. Nag-apologize siya sa'yo? Oo. Minsan po humingi siya sa akin ng dispensa kasi nga, nagkasakit naman yung anak niya talaga. Kaso yung marami kasing reason na ganyan-ganyan, parang hindi na ako naniwala. Marami na siyang dahilan. Kasi sa akin nga, importante pa rin yung relationship. Huwag niyong sayangin. Yun na nga nagpakasira po siya dun sa ganung halaga lang. Bigyan mo lang siyang chance na ipaayos. Hopefully. If you can look at her, not dun sa ginawa niya the last few months, ganun din sa'yo. Kung ang tingin mo na sa kanya, hindi na BFF, kung hindi na ka, kailangan tignan mo siya nung katulad dati in the future. Kasi sayang Di ba? Pero tanungin ko lang ulit, anong sinasabi mo na kailangan na rin yan ng anak mo dahil siya ay manganganak? Buntis po. Nagpapacheck up po kasi. Ikaw mismo, di ba? Yung... Oo, sa thyroid ko po kasi talaga pong for surgery na po ako. So kung hindi kayo gipit-gipit, siguro mas mahaba nga ang PC mo, di ba? May PWD po ako na pinag-aaral. Kaya yung 5K, sa iba siguro ay maliit lang yon. Kasi ordinaryong tao lang po ako. Hindi naman ganun kalaki din ang sinisweldo ng asawa ko. Arawan lang din po naman siya. Ang pinupunto kasi ni ate, gusto din namin makatulong sa'yo. Unahin mo yung operation mo, then magkape tayo, usap tayo ulit. I'm hoping na dahil dun sa ino-offer namin na tulong sa inyo, maging opportunity din to na magkasundo kayo ulit at magkasama. So, Sa akin naman po, wala naman pong problema. Kung sa utang po, hindi ko po masasabi na mababayaran ko kaagad siya. Pero gusto ko pong ibalik yung pagkaibigan namin. Kasi kami lang din naman na nagtutulungan. Lalo na pag alam niyang walang-wala ako. Andyan siya. Sabi ko nga sa kanya, ang pera na babayaran. Pero yung pahihiya mo sa akin, hindi. Pag nakapagsalita ako ng mali sa kanya, sinachat ko kaagad siya. Pasensya ka na, nakapagsalita ako sa'yo ng ganun. Ngayon, Annalisa, humingi naman ako ng tawad sa'yo. Sa mga salitang masasakit na sinabi ko sa'yo. Pasensya na talaga. Yung utang, babayaran naman kita. Pero hindi ko masasabi sa'yo kung kailan at anong araw. Dahil alam mong walang-wala ako ngayon.
willing naman akong intindihin eh. Diba? Lagi naman kita iniintindi. Kaya nga eh, kasi dahil lang sa pera tuloy, yung friendship, di ba, nawawala. Kung akin lang yun, bakit hindi? Kaso kasi sa anak ko yun eh. Kaya pasensya na rin kung ano yung nasabi ko. At sana maging aral din na huwag ka ng utang kung kani-kanino. Kasi nababaon ka, tapos wala ka namang permanenteng ibabayad. So nasisira din yung ano mo sa ibang tao. Salamat din sa show niyo po na mapag-ayos kami. Kasi kung talagang sa barangay po, hindi po talaga maayos ang ganito. Okay na, sige. Abot naman kita, abot kita. Magbibigay din tayo ng grocery para yung tinatabi mo pa dun sa pang-araw-araw ng anak mo. Siguro kahit pang 1 linggo man na grocery, 'di ba? Bigas and then yung ulam. Magkano din yun na itatabi mo na pang bayad ng utang mo. Tapos syempre ikaw bibigyan ka na rin namin ng grocery dahil may pamilya ka din binubuhay, 'di ba? Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Paglabas ko, pagkatapos nating mag-usap, ang reaksyon lahat ng tao, nagkakagulo ang mundo sa 5,000. Tapos tinanong kita kung may estimate ka ba kung magkano lahat ang iyong utang. Sinabi mo sa akin 15,000. Meron sa akin sumalubong doon at nagsabi, Tuboy, ang take away daw niya ay aalagaan niya ang kanyang kinikita. Kasi pwede kang malagay sa ganitong sitwasyon, 15,000. Nagkakahilo-hilo tayo sa buhay. Natutunan na natin ang leksyon ito. Bawat piso, bawat 5 piso, mahalaga. Opo. Diba? So maraming salamat. Thank you po. Matapos ang kanilang pag-aayos sa programa, agad na nakatanggap ng tig 5,000 pisong regalo sina Annaliza at Mon mula kay Boy Abunda. Ito'y para makapagbigay sa kanila ng pag-asa at makatulong sa kanilang bagong simula. Sinamahan naman ng team ng Cayetano in Action si Annaliza sa Rizal Medical Center para sa kanyang swab test at CBC extraction sa bukol sa kanyang liig. Nakuha na rin ni Daisy ang mga kakaning maari niyang ibenta para sa kanyang hanapbuhay. Pati ang mga groceries na handog ng programa kina Annaliza at Daisy ay natanggap na rin ng dalawa. Salamat po talaga dahil dun sa naging problema namin. Ngayon po ay okay na po kami ulit. At susubukan po uli namin talaga na ibalik yung dati namin pagsasama. Opo, na kahit po sa ganitong po, kami talaga yung nagkasundo na po. Sa patuloy nating pagbibigay ng inspirasyon at pag-empower sa mga kababaihan, lalo na sa mga nagsilbing haligi ng tahanan at komunidad, katulad nila Annaliza at Daisy, muli natin silang bibisitahin. Mula nang una silang matulungan ng Cayetano in Action with Boy Abunda, nagkaroon ng mga positibong pagbabago sa buhay ni Annaliza at Daisy. Si Annaliza na 2 beses sinamahan ng programa sa ospital para ipatingin ang kanyang bukol sa leeg ay nakaramdam na ng kapanatagan. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Kaya natatakot ako. Pero ngayon, nabigyan po ng linaw lahat. Sa paunang tulong para sa kanyang negosyo at mga payo mula kina Kuya Alan at Ate Pia, napagyaman naman ni Daisy ang kanyang pinagkakakitaan. Ito ay sa kabila ng pangyayaring nagbanta sa kanyang kabuhayan. Dahil sa mga pagsubok, lalong umangat ang katatagan ni Daisy. Muli siyang bumangon at nagpursige. Baon ang mga natutunan niya mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa payong binigay mo sa akin at lalo na sa puhunang pinahiram mo sa akin na sabi mo sa akin. Pero naging okay naman po yung perang inano mo sa akin at lalo po ako nakabayad sa mga utang ko. Mula sa bingit ng awayan at kawalan ng pag-asa, hanggang sa pagkakaunawaan at pagpapakita ng katatagan, ang kwento ni Annaliza at Daisy ay nagbibigay inspirasyon at paalala sa atin ng epekto ng kapatawaran.
Problemadong isang ina na pumunta dito para humingi ng payong kapatid. Bukod sa na-solve natin ang kanyang problema, may extra good news pa si Rochelle Noguera. Aminado ako no, na may kulang ako, may balance ako doon. Sabi ko, ma'am, kasi pwede bang gagawa na lang ho ako ng agreement na magbabayad ho ako, makuha ko lang yung card kasi hindi ko naman siya mai-enroll pag wala akong card. Nang magpandemya, nawala ng hanap buhay ang asawa ni Rochelle. Hindi na nila mabayaran ang tuition ng anak sa private school, kaya't inilipat ni Rochelle ang anak sa public school. Pero dahil hindi nila makuha ang official records mula sa dating paaralan, 2 taon ng temporary enrollment ang anak ni Rochelle sa public school. So ang gusto ko lang din po talagang malaman, kahit ba gumawa ako ng agreement na magbabayad naman ako, kailangan ba po talagang hindi mo na ibigay yung Form 137 hanggat hindi po pa talaga ako makapagbayad? Ang rule ng Department of Education, ang school pwedeng mag-withhold ng the release of the transfer credentials, yan yun of a student may be withheld for reasons of suspension, expulsion, or non-payment of financial obligations. So clear sa department order, pwede daw i-withhold yon. Ang patakaran ng public school, ng DepEd, no child is turned away. Yes. So walang basihan ang public school na hindi ipag-aral ang anak mo. And ang diskusyon namin ng staff ko, baka daw pag graduation na ng grade school, dun maipit. Parang Yun that problem will catch up. I think wala naman mag-object kay ate. Ang tama ba yung balance mo is 13,000 ba? 17. 17,000, no? Kasi sa totoo lang talaga, Kuya Alan, Yeah. kung tatanungin mo ako, wala ho talaga akong 17,000 sa ngayon. Yes. Sa ngayon, pero Wala ho talaga kasi wala na po sa ngayon, akong but in 5 almusal na minutes, ginagawa. meron ka na. Okay? Ano bang pwede mong inegosyo nandun sa Cavite? Baka naman meron, dun kami pwedeng tumulong. Ay, ako, Kuya Alan, kahit nung nasa Purview pa po ako nakatira, habang nagtitinda ho ako ng almusal, nag-uukay-ukay ho din ho ako. Pero pwede mong ituloy? Pwede mong ituloy? Oo naman, Anong kulang? Puhunan? Wala lang talagang puhunan. Puhunan. Opo. Ang request ko sa'yo, buuin mo yung 17,000 pag nakaraos ka na, Opo. nang maibigay mo din sa ibang tao yon. Yes pa. Okay. Yes pa. Kasama ang team ng Cayetano in Action, nabayaran na ni Rochelle ang balanse sa tuition ng anak sa dating private school. Pagkakuha ng Form 137, dinala ito sa pinapasukan ngayong paaralan ng bata para maging officially enrolled. Sinamahan din ng programa si Rochelle para makapamili ng mga ukay na gagamitin ni Rochelle para makapaghanap buhay. Dalawang bill lang yung kinuha namin. January 15 pa February, nagtatlong bill ako. Kumusta ngayon? Naging 4 na. Sabi ko talaga hindi ko sasayangin. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay sa akin. Sa lugar ni na Rochelle sa 13 Martires, Cavite, naging supportive ang mga kapitbahay ni Rochelle sa kanyang business. Pero hindi lang sa kapitbahay umaasa si Rochelle sa pagbebenta ng ukay. Masipag din siya mag-post online at mag-deliver kahit na 40 pesos na damit lang ang binibili. Tanghaling tapat, magpapahatid. Alas 12, alauna. Sige, hatid ko po kahit 1 piraso lang. Sabi ganun. Talagang pagtsatsagaan mo talaga. Kasi lahat kasi dyan, nakadepende sa online eh. Kapag nakapagbenta na si Rochelle sa kanilang lugar, dinadala naman niya ang mga ukay sa kanyang kapatid sa Naik, Cavite. Basta nag-umpisa po dito siya, dito ako nagsusorting. Pag may natira dito, dinadala ko ng Naik, dinadala ko po ng Taguig. Ganun yung ginagawa ko. Kaya kahit paano po, nabibenta. Kung may matira man siguro, mga 30 piraso, 20 piraso. So ang ginagawa ko doon, 10 piso na lang kasi nauna na yon. Bagsakan na lang kasi bumawi na po ako. Ang bili ni Ate Pia, tumatak sa isip ni Rochelle. Sabi niya na yung tulong na binigay niya sa akin, bigay yun. Kumita naman, nakatulong na po ako dun sa 2 tao. Kasi meron akong friend na single mom din. Nung nalaman din niya na may business akong ganun, binigyan ko rin siya ng ukay, ng bill. Kumbaga yung isang ukay na bill na binigay ko, na halagang 3.2 is malaking bagay yun sa kanya pang umpisa niya. Pangalawa nun doon, dahil yung pamangkin ko is kailangan maoperahan siya sa Los, kailangan ng blood, so kailangan magdala ka ng 4 na tao, equivalent sa 2 bags. Yung tao kasi na nahanap namin, may mga trabaho. So kailangan, bayaran namin yung isang araw nila at saka yung pamasahe pakainin.
So, ako ang nagbigay ng pera doon para ibayad doon sa tao. Nagbigay ako ng 3K, pero hindi pa naman hihinto doon. Pag meron pa rin naman, bakit hindi? Dahil yung business ko nga, yung umpisa ko is bigay man, nag-share din ako. Sinishare ko din. Hindi ko nakalimutan yung sinabi ni Ate Pia na ako nang bahalang i-give ko din sa iba kung sinong nangangailangan. Malaki na raw ang ipinagbago ng buhay ni Rochelle mula nang humingi ng payo kina Kuya Alan at Ate Pia. Kung noon parang pagising ko ng umaga, ang bigat eh. Kasi una pa lang iniisip ko na nga yung sa anak ko. Pangalawa yung sa araw-araw. Pero after nga nung nag-guest nga po ako sa CIA, nagbago, sobrang laki. Magaan na sa pakiramdam. Yung alam mong pagising mo, makakangiti ka talaga. So nakakatuwa isipin na kagaya sa kanila ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia, na sa simpleng kagaya naming mamamayan, nabibigyan kami ng pagkakataon. Parang hindi ka mahiya na magkwento. Kasi nakukuha nila na intindihan ka kaagad. Napakaswerte ko rin at saka sa iba nga na nabigyan. Naramdaman ko talaga yung tulong nila na totoo talaga. Kami ang nagpapasalamat sa'yo, Rochelle. Kasi kung ano man tulong ang naibigay namin sa'yo, kitang-kita na napahalagahan mo yon at napalago mo. We're so happy about your situation. You make us very happy. Kuya Alan, Ate Pia, yes or no sa pagbabalik yan ng... Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Narito na po tayo sa Ate Pia, Kuya Alan. Yes or no? Narito po ang mga katanungan. Di ba, Tito Boy, merong mga batas na maraming kinalaman sa mga kababaihan? Tama, maraming batas talagang para sa kababaihan, katulad na lahat ng breastfeeding, maternity leave. Ay gawayan ni Senator Ate Pia Cayetano. Pia! 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 Tamang-tama. Tamang-tama dahil yan ang ating mga katanungan ngayong gabi. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasi akong kaibigan na recently, unfortunately po, nakunan po siya. Ngayon, sabi po sa akin ng iba ko namang kaibigan na pwede naman daw po siyang mag-avail pa rin ng maternity leave dahil po kailangan po ito ng katawan niya. Totoo po ba yun? Yes or no? Yes, tama yon. So, pag nakuna ng isang babae, covered talaga yan sa maternity leave law. Our maternity leave law is 105 days kasi it takes into consideration na mag-aalaga ka ng baby, di ba? Not necessarily na yung katawan mo aabutin ng 105 days mag-recover, pero matagal mag-recover ang pagpapanganak tapos nagpapasuso ka pa, nag-aalaga ka pa, kaya we extended that to 105. But for miscarriages, it's 60 days. Thank you po. Let's go to our next question. Ayan. Ate Pia, Kuya Alan, may pinsan po akong babae na nag-a-apply po siya sa solo parents leave. So, ang alam sa office kasi nila is kasal siya. Ngayon, makalipas ang kalahating taon, iniwan sila ng asawa niya. So, siya na lang po yung nagtataguyod, nagtatrabaho, nag-aalaga sa mga anak niya. Parang ako, entitled po ba siya na mag-apply ng solo parents leave? Yes. So, buti sinabi mo yung date at yung tanong na paano yun, may asawa na siya. Yes po. Kasi very explicit sa batas na kapag ka yung kanilang, di ba, sinasabi natin may kaibahan ang annulment, yes, at saka pag void yung marriage, at saka kapag ka ikaw ay nag-apply ng hiwalayan lang, di ba? Okay. So, very, very clear sa batas na kapag ka de facto, meaning in fact kayo ay hiwalay, o kaya yung legal separation, pag more than 6 months, covered ka pa rin nung sa single parents. So yung benefits nun at protection nun, covered ka. Thank you po. Maraming salamat. Single na lang yung roller mo, hindi na rollers. Next.
Kuya Alan, Ate Pia, sinaktan yung Mars ko sa opisina ng lalaking katrabaho niya. Sabi ko, kasuhan niya ng vowsy. Tama po ba yung payo ko? Yes or no? No, because just because nasaktan ang isang bata o babae, hindi automatic na vowsy yan. Okay? Pag sinaktan mo ang isang tao, meron kaso yan definitely. Whether yan ay physical injuries, no? Or kung ano man, depende sa pananakit na ginawa mo at yung damage o yung pananakit sa kanya. Pero pag vowsy kasi, kailangan yan, meron either ongoing or prior na dating relationship. Regardless of anong makakaso, take seriously yung pananakit. No? And take note pala, ha, kahit na yung advice mo is yung about vowsy, ang pananakit hindi lang physical, ha? Pag inaabuso mo, let's say on words, Verbal abuse. oo, kasama yan sa vowsy. Kung meron ngang dating relationship o kaya dun sa anak ng meron kang relationship. Thank you po. Let's go to the last question. Ate Pia, Kuya Alan, breastfeeding mother po ako. And yung boss ko po, inassign ako sa Senate Blue Ribbon hearing. Paano po kaya yun? Meron po ba sa Senado na parang breastfeeding room or lactation room para kahit po nasa work ako, pwede ako mag-pump? Yes or no? Yes, I'm very proud to say yes. Meron kaming lactation or breastfeeding room nga sa Senate, no? Kasi it's required under our expanded breastfeeding law, which is my law, na talagang ang mga public places, public meaning maraming pumupuntang tao doon, it can include government or private, no? So required lahat yan na magkaroon ng lactation room. And in our case, I'm very happy to say na nakakatuwa kasi we have hundreds of visitors every day in the Senate, and some of them are lawyers, some of them are resource persons. Kung 4 na oras yung hearing, it's time to express your milk, and that's why we have a lactation room in the Senate. Thank you so much po for that, Ate Pia. Maraming salamat. Ang dami na naman po nating natutunan. Pero mula po sa Kuya Alan, Ate Pia, yes or no, pupunta naman tayo sa bigayan ng mga papremyo at mga regalo. Dahil tayo maglalaro po ng Alan Pia Pick sa magbabalik po na... Kami nagbabalik po dito sa Kaitaran in Action and we're about to play Alan Pia Pick. Ilan sa inyo ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, and 10,000 pesos! Tayo. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Congratulations! Sana'y manalo ka. Anong nasa isip mo ngayon? 2,000 o 10,000? 10,000 po. Siyempre. Diba? Congratulations. Ngayon pa lamang panalo ka na. Palagay mo ba kaya mo siya? Kaya po. Kayang-kaya. Anong gagawin mo pag nanalo ka ng 10,000? Budget po. Pangbayad sa upa. Pambayad sa upa. Napakaganda. Dito naman tayo. May plano na kung paano ka mananalo. Yes po. Paano? Nasa isip ko lang. Para hindi malaman. Excited ka ba manalo ng 10,000? Yes po. Ano naman ang gagawin mo sa 10,000, Kenny? Bibigay po sa parents. Oh, good girl! Babalikan ko kayo mamaya at dun muna tayo sa kanilang dalawa. Okay? 3, 2, 1, go! Congratulations! Meron kang consolation. Maraming salamat po kay Kuya Alan, kay Ate Pia, kay Tito Boy, at sa Kaitano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat! Maraming salamat. Ngayon naman, Ate Pia na ang iyong haharapin. Okay, 10,000 pesos. Go for 10. 1, 2, 3, go! 10,000 pesos! Maraming salamat po kay Kuya Alan and Ate Pia. And
Kay Tito Boy Abunda. Maraming salamat. Congratulations. Dito naman tayo. Pagbutihan nyo. In 3, 2, 1, go! Pero hindi ka uuwi na walang premyo dahil merong regalo sa iyo ang Cayetano in Action 2,000 pesos. Congratulations. Thank you so much po Ate Pia, Kuya Alan, and Boy Abunda. Thank you so much po. Mabuhay ka. Maraming salamat. Okay, ready ka na? Okay. Alam ko na strategy. Medyo pinapakita yung muscle at yung tattoo eh. Para. Good luck. Okay. 3, 2, 1, go! Okay. May chance pa. Meron pa. Pag na-exacto mo dun sa puti, 10,000. May 5, may 3, may 2. So go for the 10. Okay. Go! 5,000 pesos! Congratulations! Malayo yung ina-atras ko. Maraming salamat po kay Ate Pia at Kuya Alan at kay Kuya Boy, Tito Boy at sa Cayetano in Action with Tito Boy Abunda. Salamat! Maraming salamat. Merong regalo ang bawat isa. Maraming salamat mula sa JC. Thank you very much! Maraming salamat po sa inyong lahat. Kuya Alan, alam natin na si Annalisa at saka si Daisy ay bumalik yung friendship at nagtutulungan talaga. Yung napakasarap, Kuya Boy, na second chances. Right. Diba? Kasi everyone, diba, don't think you don't deserve a second chance. Kung ang Diyos nga marunong magpatawad, ikaw pa na patawarin ang sarili mo at patawarin din yung iba. But second chances, sabi nga nila, minsan, love is sweeter the second time around. Even sa friendship po, totoo yan. Ate Pia? Ito naman sa ating payong kapatid, si Rochelle. Nung magaang ang kalagayan niya sa buhay, kumikita siya, yun nga, na-enroll nila sa private school. Pero nung lumipat, sabi nga niya na nawala din yung business niya. So, excited tayo na bigyan siyang another opportunities. I remember pa, tinanong pa ni Alan yun eh, saan ka ba magaling? Ano ba yung ginagawa mo? Magaling daw siya magbenta ng ukay-ukay. So, we gave her support. Nakabili siya ng 2 bales. Tama ba yun? Bales? Bales? Parang ganun, oo. Imagine, naubos niya, nabenta niya na. Support ako dyan kasi yung second-hand clothes, sustainable yan eh. Gamitin ng gamitin. So, yun. Saka tingnan mo, Ate Kuya Boy, di ba, in the case of Rochelle, pumunta dito for a specific problem, pero nagka-opportunity pa sa livelihood, di ba? Kasi hindi naman niya hiningi, tulungan niyo ako sa livelihood. Ang ano niya, tulungan niyo ako sa anak ko kasi naipit ako. But you never know, guys. So when you need help, be yourself, yung sincerity, etc. Malay mo, other doors will really open, di ba? Tama. I would like to take this opportunity para magpasalamat kay Kuya Alan at lalo na kay Ate Pia dahil Women's Month, sa lahat ng mga batas na I know how passionate you are. Itong mga breastfeeding, maternity leave, at marami pang iba. Thank you for all the things that you've done for women and for this country. Maraming salamat sa inyo lahat. Ate Pia? And as always, ang paalala ko, yung sinasabi parati ng aming yumaong ama, the late Compañero Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. We'll see you again next Sunday sa inyong lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Maraming salamat mula sa aming lahat. People!